Bakit nagjowa agad ang narcissistic partner mo pagdating sa abroad? Ito ay dahil sa ang narcissist ay takot mag-isa. Takot sila mag-isa kasi wala yung narcissistic supply. Natatakot sila na walang narcissistic supply. Gusto nila may narcissistic supply. So, yung narcissistic supply na hinahanap nila doon, unang-una syempre makakasama nila doon kasi wala silang kasama. Sabihin na nating meron dinatnan doon ang narcissist, may pamilya doon or meron doong katrabaho o kaibigan agad. Iba pa rin ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya yung kanyang mismong kakasamahin. Hindi kayang mabuhay ng narcissist nang walang ganun. Gusto niya yung may narcissistic supply talaga. Unang-una, kung yan ay lalaki at sanay yan na may binebembang sa gabi, narcissistic na husband, ay kukuha iyan ng narcissistic supply na babae na bebembangin niya kada gabi. Eh hindi ka naman niya mabebembang at wala naman kayong physical contact at nasa abroad siya eh. Nasa Pilipinas ka. Hindi niya kaya yon. Kaya pag ang narcissist na babae man o lalaki, wala tayong sinisingle out dito, wala tayong tinutukoy na specific gender, parehas ito. Kung ang misis mo dumating doon, narcissistic ang misis mo, magpapabembang yun doon. Kukuha yan ng bebembang sa kanya. Ganon din naman ng mister mo o jowa mo. Pagdating doon, kukuha iyon ng mabebembang niya o bebembang sa kanya. Another one, let's go to another part. Yung naman sa gawaing bahay, sa mga pagko-commute, no, sa pagpunta sa trabaho, gusto niya yung merong narcissistic supply, meron jojowain siya, no, yung partner niya na maghahatid sundo sa kanya. So basically, ang kukunin niya dito yung may sasakyan, kung babae siya. Kung yung misis mo ang nandun, o GF mo, kukuha yan na may sasakyan. Basically, mamimili yan. Kung may nakikita siya na merong options na merong mga luxury cars, doon siya magpapadali. Wala siyang pakialam kung gusto niya yun o hindi. Basta magpapatira siya doon sa lalaki na yon. Okay? So, iitsapwera niya itong mga naka Honda lang. Halimbawa, naka Honda Civic lang, ayaw niya nun. Papadali yan sa mga naka BMW, mga ganon. Tapos pagka naman halimbawa na lalaki, no, so maghahanap yan sa opisina, halimbawa, yung tipong empath, yung mga madaling, yung mabait, no, yung matulungin, yung palagay nila madaling mabibilog. So, bebembangin nila yon. O kaya kung may sasakyan, papahatid sundo sila doon sa babae, pwede rin. O kaya, papaluto, o may invite sa bahay, no, jojowain, magluluto, maglilinis ng bahay. You see, naghahanap din ng servant. Kaya hindi rin nila kaya mag-isa. Gusto nila yung parang ang datingan master sila. Paano mafe-feel yung pagiging master kung single ka doon sa abroad? Ang misis mo ay nandito, ang husband mo ay nandito, ang jowa mo ay nandito. Hindi niya magagawa 'yon. Mafe-feel ba niya na master siya? Mafe-feel ba niya superior siya? O wala siyang inuutos-utusan, wala siyang binebembang, wala nabembang sa kanya, wala siyang emotional punching bag. Another reason is wala siyang emotional punching bag. Halimbawa, bad trip siya sa trabaho, sino kanya mumurahin? Sinong i-devalue niya? Sino mamaliitin niya? Wala siyang mapaglalabasan ng sama ng loob. Ang narcissist, pag yan ay pagod sa trabaho, na toxic yan sa trabaho, halimbawa, yung mister umuwi, na toxic sa trabaho, mamaliitin niya yung misis niya. Sasabihin, wala kang kwenta. Tapos pagdidiskitahan or pag-iinteresan yung niluto mo, sasabihin, ang sama ng lasa kahit masarap. Basta ikibabastusin. Kasi gusto niyang project sa iyo o mai-divert sa iyo yung galit na nasa trabaho. Sinong gagayunin nun sa abroad? Kung single yun. 'Di ba? So, kailangan meron siyang jowa doon. Kailangan merong siyang ipapalit sa iyo doon. Buti nga, halimbawa ganito, buti nga at kung napatunayan mo na narcissist yan, ay nag-abroad at may ginujowa na doon, mas madali. Kasi mas madali mo mahihiwala yan. Ang problema nga lang yung sustento. Kaya dapat, pagkagayaan, pagpaplanuhan mo, maghahanap ka na ng trabaho kung wala kang pira. Kung wala kang pira, wala kang pangsuporta sa iyong anak, so maghahanap ka ng trabaho, huwag kayong tatamad-tamad. Kung gusto nyong hiwalayan ng narcissist, talagang kayo kakayod.
kung kayo asa sa narcissist. Ngayon, kung kayo na may negosyo, may trabaho, pagyamanin ninyo, at daanin nyo sa legal yung sustento para dun sa mga bata. Ngayon, kung kaya nyo naman, ito malupit na advice ko to sa inyo. Kung kaya nyo namang i-sustain ang pangangailangan ng inyong anak, halimbawa isalaan, dalawa lang, kaya mong buhayin, kaya mong paaralin, huwag ka nang humingi ng sustento. Hayaan mo na kasi masasacrifice sa mental health mo kapag kahihingi ka pa ng sustento from time to time. Kaya mo naman eh. Huwag mo nang ipagpalit ang iyong mental health sa sustento sa iyong mga anak kung kaya mo naman. Yun yung point ko here. Okay? So yun yung dahilan kung bakit nagjojowa agad, no? Yung narcissist pagdating sa abroad. Okay, bye for now.